Marami nagsasabi mga kamatyas, si World Champion Gukes wala raw sa kondisyon. Panay ang itlog. At ang kaharap niya ngayon ay si Erdogmus, yung 14-year-old Super Grandmaster ng Turkey. Kapag nanalo ang bata, lalabas siya ang record holder na pinakabatang tumalo ng World Champion. Nako, matindi under pressure si Gukes. At susunod kagad nating i-analyze ang laro naman ni Matyas Blue Boom na bumubulusok po ngayon ng momentum na kaharap ang makunat na si Anish Giri. Kaso, miyembro ng Kamatyas si Matyas Blue Boom, mabigat. Pero bago natin i-analyze, bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play mga Kamatyas. Tingnan nyo po, oh. Laro ito ni Jordan Van Forest sa ongoing Tata Steel. Hindi pala, Tata Steel din, pero tournament noong 2021. Laban kay Vincent Keimer. Ano kaya ang magandang ginawa dito ni Jordan Van Forest? It's white to play and win mga kamatyas. Ano ang magandang taktika dito? Kaya sa mga wala pa pong Internet Chess Club, mag-download na kayo. Ang gaganda ng mga puzzle dito. Ang ginawa ni Erdogmus nag-E4, E5 si World Champion, Knight F3, Knight C6, Knight C3. 4 knights game po ang pinasok. Ayan, medyo umiiwas na sa common na common. Nakikita natin, Giocopiano, Roy Lopez, at dito Bishop B5. Ayan, again, ito po ay na-discuss ko na nitong nakaraan. Paalala lang din, no? Reminder lang, kaunting pag-aaral sa opening, na kapag nag-Bishop C4 ang puti, mali yan kasi mayroong sacrifice kagad, Knight takes E4. Ano ang plano? Kain and D5. Luluwag ang galawan ng space ng black sa sentro at walang kaproblema sa developments ng mga bishop. Okay po? Yan, konting pag-aaral lang and reminder sa opening. Kaya dito, pag 4 knights game, ang bishop pumupunta sa B5 na parang Roy Lopez. At ginaya lang ni Gukes, oh. Kasling lang din, gaya-gaya lang. Knight D5, ayun, sumugod na. At dito kinapture po yung knight. Itong Knight D5 parang ginawa ni Meow Meow kung di ako nagkakamali, no? Yung variation ng sugod gagad. Kaunting kaalaman lang po, kapag kinain kasi yung pawn sa E4, ito po gagawin, may capture kasi sa Knight. At kapag kinapture, walang depensa ang bishop. Lalamang ng isang pyesa dito, ang puti. Okay, kaya kailangan iba yung alisto all the time sa tuwing tumitira ang kalaban. Dapat alisto talaga tayo eh. Kaya ang ginawa dito, pinili ni Gukes na kainin yung Knight, capture, at nag-E4. Ang ganda naman. Sabayan, ano? Yan ang mga gusto kong laban, mga kamatyas. Yung talagang halos mapapaisip ka, bakit ganun? Interesting sa akin yung ganun eh. Tutok ka, no? At dito, sumimpi lang po ng atras si Erdogmus. Okay. Kaunting variation lang po. Pag kinain kasi nakipagsabayan, hindi naman kakapturin yung knight eh. Ang kakapturin po yung pawn, para matulungan na yung bishop ay open na ang diagonal at pareho din namang may bitin. Siguradong mababawi ang isang piyesang sinacrifice ng black. Okay po, bawi yan. Plus, papabor pa yan. Bishop pair, ganda niyan. Kaya dito, pinili na lang ni Erdogmus na mag-knight E1. At lumabas naman ang novelty na knight D4. Kasi po, ang nangyari dito, nakaraan, taon, no, 2025, ang ginawa ay Knight E7. Doon pumunta para may threat nga naman sa pawn D5. O, wala namang masama doon. Normal naman eh, di ba? Pero itong Knight D4 ni Gukes, medyo kakaiba. Okay, para lang ma-threat yung bishop. Okay. Nag-A4, dinipensahan. At kinapture na. Takes C6. Kaya po kinapture yun ni Gukes kasi nga, alam natin na kapag may bishop pair, malakas eh. Tapos ang minor pieces ng bata ay bishop and knight na lang. Yan, pinasabog naman ni Gukes. Bakit po pinasabog na ganyan? Kasi po, habang umuopen ng position, tandaan nyo, lumalakas ang kapangyarihan ng bishop pair. Okay? Pag sumasara, nagko-close up, mababaldado ang isa sa mga bishop, hindi siya effective yung pagka-bishop pair. Kaya, tinan nyo po yung pasabog, oh. Pinipilit na buksan, nag-C3 lang muna, atake muna sa bishop, umatras, nag-D3 lang. Malalim na rin tumira tong Erdogmus, ano? 14-year-old lang, oh. Dito po kasi mga kamatyas, bakit hindi pinagkakain? Kain. Okay? O, tinan nyo naman ang diagonals niyan. Walang problema ang diagonal ng mga bishop, di ba?
Kaya yan ay okay. Malakas yan. Alam din ni Erdogmus, mini-maintain niya yung, sige, kainin mo na yan. Nag-D3 lang para bigyan makahinga ang development ng Dark Square Bishop. At kinapture na nga ang D5. Nag-Queen B3 lang para babawiin. Nag-D6. Queen takes D5. At nag-Rook E8. Grabe, kargahan ng mabibigat na ideas to ah. Teka muna, kasi pag kinain lang, kakainin lang ng knight, matutulungan pang mabuhay yung passive knight sa E1. Ibig sabihin, mahina pwesto nito atrasado Nag-Rook E8. Kinain. Lalabas, nag-sacrifice naman ng pawn si Gukesh. At nag-Bishop E6, pinapakain na naman ng pawn sa B7. Nag-Queen D3. Tanong, bakit hindi naman makapture-capture yung pawn sa B7? Mag-Rook B8. Itakbo natin. Mag-Queen A6, may Bishop C4. Ayun po, no? Ma-exchange down dito ang white. Ay, nako, delikading yan. Makukuha ang tore. Okay? Kaya, napa-Queen D3 lang para walang Bishop C4. At nag-Queen C7, develop lang. Bishop E3, para hamunin, mawala ang bishop. Ang ganda ng tirang Bishop E3 para sa akin, mga kamatyas, no? Kain, obligadong queen. Bishop C4, tinusok ang tore, obligadong harangan. At binawi na yung pawn. Ayan, kung magbibilangan tayo ng pawns, tag-anim, mga kamatyas, no? Pero para sa akin, pagdating sa pawn structure, medyo lugi pa rin dito ang black kasi may isolated pawn si Gukesh. Nag-Rook E1, ilag lang muna sa malakas na pressure ng pin. Nag-D5 na. Para, ayun ma-pressure naman yung pawn sa E4. At nag-Queen C5 lang, ayun. Hinamo ng queen to queen. Nag-Queen D7, umiwas lang. Okay, hanging pa ang knight, kaya may tempo pa ang black. Knight B4, ayun, para may threat. Capture, teka muna. C4, okay, kasi binigay yung pawn E4 Nag-Bishop A4, okay, ito pong Bishop A4, pangharang sa paparating na Rook takes A7. Kasi gustong bumawi ni Erdogmus ng isang pawn, tinakpan ni Gukesh. Nag-Queen A5 para mapuwersang mapaalis. Bishop B3, tineret ang pawn C4. At nag-Knight D5 at binigyan ng good move. Bakit good move? Nag-Bishop takes C4. Ayan. Dito, mga kamatyas. Ayan, tingnan nyo yung evaluation bar. Umangat. Ano kaya ang the best na ginawa dito ng batang ito na talagang, ewan ko kung sinadya ni Gukesh na matirahan siya noon o hindi niya nakita. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Ang ganda ng tirang to. Boom! Knight B6 double. Nako. Sacrifice. Kinain para kainin yung tore. Siyempre, obvious na obvious, hindi pwedeng capturein. Kasi pag kinapture yun, mamamatyas. May weak back rank Tinakpan ni Gukesh, ayun, tuluyan na pong lumaki ang lamang ni Erdogmus at nako, siya yata ang pinakabatang tatalo kay World Champion, long game pa. Ano kaya dito, mga kamatyas, no? Ang ginawa kasi dito, nako, sige, papasil ko na lang sa inyo. Ano sa palagay nyo ang the best na gawin, practical, no, ng white dito, mga kamatyas? Yung sunod kasing tinira dito ni Erdogmus, nag-blunder ratio siya. Sayang. Pero meron talagang na-miss dito na talagang tumbukan Paisipin ko muna kayo, no? Konti lang po. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Ito kasi ginawa, pakita ko muna sa inyo Boom! Sinacrifice ni Erdogmus na hindi pumabor sa computer, pinababa kagad yung evaluation bar, pabor sa black. Ayan, pag Bishop A6, ito po ang simpleng tira, Rook AD1. Sabi nga ng ka-teammate kong taga Mindanao, Rook AD1. Rook AD1 daw. Ngayon, ang gagawin, halimbawa kung i-maintain ang pagkakulong ng queen, halimbawa, mag Queen C6,
Magro-rook D8 na pala. May ganun na pala. Oo, hindi pwede. Pagka gumanya, hindi naman, may iwan naman yung tore. Pagka gumanya naman, kakainan lang. Ano? Kain, sabay rook takes E4. Aray ko, hindi pwedeng kainin, may back rank eh. Galing pala nun, ang galing. Halimbawa, pagka gumanon, may rook ED4. Pag nag-bishop B5, pangharang, rook D8. Pag nag-bishop E8, rook E1. Nako, wala pa rin, huli pa rin. Matchas queenless pa rin ang usapan, talo talaga ang black. Grabe pala yon, simple lang ang tira, no? Balik tayo mga kamatchas. Simple lang pala. Rook AD1 and wins youngest to beat world champion. Pero, kinapture yung bishop, nakakapanginayang, oh. Kinain, at nag-queen takes A6 na dito, bagamat nakakain-kain siya dyan, kung magbibilangan tayo ng pawns, lamang pa rin ng isang pawn si world champion. One pawn up pa rin eh. Nag-queen D4, ayun oh. At nag-queen B5, may atake. Nag-rook E5, counter-attack. Queen B3, nag-G6, pasingaw na para wala ng back rank weakness. Pero mali pa rin ang pasingaw ni Gukesh. Totoo kaya yung sabi nila, parang wala raw sa kondisyon talaga eh. Ang tamang tira daw ay rook F5. Atakihin yon. At kapag nag-queen C2, may check doon, may threat sa E4, may ganun naman. So hindi pwede makipagsabayan dahil may back rank weakness din dito ang puti. Ayun. So dito, lamang pa rin ang black pero hindi ganun kalakihan. Ano? Balik tayo. G6. Queen C3, hinamon na ni Erdogmus ang queen to queen. Tinanggap ni Gukesh. Rook E6, King F1. So ito po ay rook and pawn ending. Parang ang gustong mangyari dito ng ng batang ito tabla lang eh. King F7, kain, umiwas, tiniretsyong pawn. O kasi talagang no time na. Baliwala nang kumapture dyan. Parang suicide sa puti yun pagka kinapture pa. 'Di ba? Lamang ng isang pawn eh. Rook E6, obligadong depensahan. Nag C4. King E7, yun lang mga kamatsas. Ginamitan po ng matinding experience dito ni world champion sa endgame. Ayun, namali pa ng liko. Dapat daw ang tira dito o kaya dito papunta doon. Aray ko, tumira dito sa F3 oh. King C7, depensa. Dinipensahan din. May rook D6 gaganon. Pero dapat daw po ang tira ay King D6. Yan na, para matuto tayo ng endgame, gaganon mga kamatsas oh. Okay? Tapos gaganon yan, papasok yan hanggang sa makuha yung C4 ng buong buo. Kung ang rook nasa A4 para ma-maintain yun, gaganon. May tabi. May King B3. Oo, makukuha yung C4 at kapag nakuha yan, syempre, malaya nang makagalaw yung B-pass pawn. O kaso naging D6 eh. Ganun din naman. Sige, tinan natin yung pagkakaiba. Rook A4, bad move din. Dapat daw pawn tira King E3. Okay, Rook A4. Gumanon, Rook A8, King C5, nag-Rook A7, H5, para di mo na makain. Check, harang, aray ko. 2 pawns up bigla si world champion. Grabe no, medyo ito pa yung kailangan i-workout dito ni Erdogmus, yung endgame transition. Gumanon, wala na eh, veterano na yan, world champion na yan. At dito po nag-resign na si Erdogmus. Sayang kung nakita niya yung rook AD1, simple lang youngest to beat world champion sana. Record sana. Okay, itong isusunod natin mga kamatsas ay laro naman ni Matchas Blue Boom. Malakas. Ito ang bagong sumisikat ngayon, si Matchas. At kalaban niya ay veteranong si Anish Giri. Bago natin simulan ang malamikail tal na laban na ito, ang ganda nito mga kamatsas, grabe to. Pa-subscribe naman po, palambing naman. Click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo mga kamatsas. Salamat po ha, konting lambing lang. Ang ginawa ni Matchas, nag D4, G6 si Giri, C4, Bishop G7, E4, pa-King's India na to, nag D6, Knight C3, pero nag C5, ito kakaiba. Kung tawagin pala ito ay pterodactyl defense.
Tinira ni Karpov nung araw to mga kamatsas. May natatandaan ako laro ni Karpov. C5 gagad. Kasi po dito, ang natural na King's Indian, Knight F6, yan ang tira. Tapos, Knight F3 classical or F3 Samish tapos magkakasling. Yan ang natural na latag eh. Pero itong C5, hindi natural yan mga kamatsas. Nag D5 dahil gusto po ni Matchas na maintain ang pagkasolid ng pawn structure. Yan. Pero, konting pag-aaral lang po sa opening na to, ano meron pag kinapture yan? Kakapturein ba yan? At early queen to queen ba yan? Ano laman? Ang gagawin po dito, kakainin itong knight. Yan pa rin naman ang idea. Eh di kakapturein, ano? Takes. Tapos, ayun, okay lang na mag queen to queen. Pero, nagkaroon ng double pawn dito ang white. So, lalabas pagka sa endgame, ito ang pag-iinitan ng black dyan. Bagamat may bishop pair, pero mostly, problemado ang white dahil sa double pawn. Okay po? Yan, balik tayo mga kamatsas. Ano? Pero solid lang ang ginawa dito. Kinain pa rin ni Giri. Talagang grabe yung predodactyl. Grabe yan, ano? Kain. Pinagpalit ang fianchetto. Indian bishop kung tawagin. Para lamang magkaroon ng double pawn si Matchas. Nag-E5 sabay i-close. Pero ayaw magpagulang ni Matchas. Kasi po dito, medyo magulang ito eh. Ang gagawin niya, Knight E7 tapos F5 castling. Mga ganun ano. Tapos, ito talaga ang papapangitin dyan. Hanggat maaari, ma-exchange lahat ng mga pyesa tapos iwanan na lang na may double pawn. Lugi ang white sa endgame. Magulang nga eh. Kaya gusto ni Matchas kainin and pasan para maiba ang timpla. Bishop D3. Knight F6. Ayun, teka muna mga kamatsas, ano? Novelty, Knight C6 ang palagian pala dito. O yan, 2024, 2019, Knight C6 ang laging ginagawa. Pero itong Knight F6, bago na, nawala na po sa libro ang tira ni Giri. Knight E2, develop, Knight H5. Knight H5, bakit? Para hindi makaganon? Medyo parang questionable sa akin tong tirang to. Nag-castling, Knight C6, at nag-F4. Ayun. Ayun na nga, parang walang purpose tong Knight H5, ano? Nag-F4, naku, paborito ko yan, mga kamatsas. Kita niyo yung mga laro ko, di ba? Yung mga nag-F5, mga ganon. Paborito ko sa white, gamitin yung F-pawn, sa madaling sabi. Bishop D7, napaatras. H3. Napatanong si Stockfish. Bakit yan ang tira mo? Ang bagal naman yan. Dapat ang tira, Bishop E3 lang, o kaya Rook B1 atake, o kaya F5 kagad, birahin mo na. Yan ang sinabi ni Stockfish. Bakit ganon? Oh, boses. Naiba na boses ko. Nakalimutan ko. Okay mga kamatsas, balik tayo. H3 ang ginawa. Nabagalan si Stockfish kaya nilagyan ng question mark. Nag-Queen E7. Balak dito mag-castling sa queen side. Pagka ganyan, medyo duda si Giri na pag nag-castling king side, baka bombahin lang siya ng bombahin dyan. G4. Yung pala plano. Knight G7. Nag-F5. Ayan na po. Napakalakas. Mag-E6 po yan. Double yan mga kamatsas. Nag-Queen H4. Pumasok para i-threat ang pawn sa H3. Nag-Knight F4, dinipensahan. Nag-improve pa ang pwesto ng Knight. At nag-H5, talagang gigil si Giri. Gigil na pasabugin ang king side. Kasi biruin nyo, dyan nakakasling. Tapos yung shield ng king, mga nakaangat. Medyo bihira yon, medyo rare yun eh. Rare. Okay, pero ang tamang tira daw dito mga kamatsas ay kainin lamang ito. Pag kinain, saka H5. Ganon. Kainin muna ito tapos E takes and then H5. Okay? O kaya, castling queen side na. Kasi kung check dito, check lamok lang yan, king H1, walang kasunod eh. Basta pagka kayo chumek tapos pa-atake mga kamatsas, nakita nyo walang kasunod, huwag nyo nang gawin. Walang kasunod eh, mabibitin lang yan. Bitin. Okay, balik tayo sa H5. At dito mga kamatsas, nako, naalala ko, di ba nakaraan si Matchas Blue Boom yung may record na 99% accuracy?
na parang walang makaka-break ng record. Number 1 lahat ang tira no, ng computer. Dito, sunod-sunod mga kamatsas. 4 na sunod. Puro number 1 tira ng computer ang binitawan. Pakihulaan nyo po tong unang to. Sa kaunting sandali lang, start kagad natin. Tuloy kagad natin. Go! Maraming salamat po mga kamatsas. Tingnan nyo, gaano kalalim tumira tong si Matchas. So, Knight G2, boom, inatake ang Queen. Medyo nagtaka si Giri. Ha? Ano meron? Libre yung pawn sa H3 ha? Ano meron? Libre yan ha? Tatakbo ba ako o tatakbo ba o libre? Kinain ni Giri, naguluhan, parang di niya naabot. Ano meron? Pangalawang number 1 move ng computer. Boom! Rook F3. Ha? Kain na naman yung pawn sa G4? Ano meron? Kain lang talaga. Gumaganyan pa yung mata, nalalabuan eh. Kinain pa rin yung pawn sa G4. At, ito ha. Number 1 move uli mga kamatsas. Bigay ko uli sa inyo. Pampasil talaga. Malupites talaga tong si Matchas. Miyembro talaga ng kamatsas to. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Boom! Bishop E2. Grabacious na tira yan. Grabacious na honeypacious pa. Maku-queenless Kinain yung pawn sa F5 para magkaroon ng espasyo na makawala naman. Ito very obvious pag kinain di patay talaga kagad. Kitang-kita, 'di ba? Kitang-kita. Pero ito, yan, kinain para maiba, no? Wala pang saan pupunta ang Tori, yan ang tanong, no? Ayan, number 1 move na naman. Sunod-sunod nga 4 Boom! Number 1 na naman natira ng computer. 4 na sunod mga kamatsas. 4. Threat ang Reyna. Nag-Queen G5. Ayun. Wala na. Kumabuse na. Bumigay. Bumi si Giri. Dito po kasi mga kamatsas, threat, di ba? Alam nyo, pinapatira ng computer. Ito na lang. Hanip talaga si Matchas talaga. Pinapakain na lang yung queen. Di kakainin nga. Kain. Ito na lang ang gusto ng computer. Kaso queenless. At kitang-kita sa evaluation bar, talagang grabe ka, pabor sa puti. Winning pa rin. Pero, bumigay na nga Hindi naman, di ba yan ang ginawa? Hindi naman pwede ito. Di kakainin lang yung pawn. Check, winless pa rin Grabe, hingal kalabaw ang inabot kay Matchas. Di nag Queen G5. Kinain, check. Knight E7 harang. Boom! Tingnan nyo naman, grabe ka pogi ng mga pyesa ni Matchas, Pogi. Bugbog talaga, hindi makapag-castling, no? Kasi kakainin, hindi, teka muna. Paano kung gumanon, hindi. Pag gumanon muna, yan nga. Yan nga ginawa. Nasilip ko kasi may Matchas, sige, tama yan. Rook E4. Threat yung queen. Grabe, ganda ng laban, Teka muna, nakatreat yung queen, kinain na lang. Kasi wala na rin talaga, mga kamatsas. Hindi pwedeng kainin yung pawn F5 kasi kakainin yung knight sa E7. Boss, Matchas. Malupait si Kamatsas. Ay, si Kamatsas. Si Matchas lang pala. Naging Kamatsas na. Kinain. Kumbaga, binigay na lang at least kahit papano 2 pyesa na kabig kesa sa wala. Nag-King F2. Bishop takes F5 at dito nag-Bishop G5, tusok na naman. Hindi na po natiis ni Giri ang injuring kanyang tinamo. Lalim ng Tagalog. Nagtamo ng katakot-takot na tusok. Naging graduation. Ayun. Pag Bishop G5, threatening kain ng knight, Matchas pa, nag-resign na po si Giri. Veterano yan At wala akong nakikitang laro ni Giri na ginaganyan siya. Sa sobrang kakunatan yan, nagkaroon ng katapat na Malam Mikhail Tal sa panahon ngayon. Blue Boom Matchas, lumabas na Lodi ko na ngayon to. Lodi mga tirada. 25 moves lang si Giri. Long game to Hanip naman yan. Grabe. Sus. At ito pong dalawang ito ay candidates player.
O yan, nagkatikiman na, nagkasubukan na. Maglalaban din naman sila sa candidates eh. Bakit po nag-resign? Siyempre queenless na. Una sa lahat, nakakaumay laruin. At kung itutuloy, di pagpalagay natin, ituloy, iwas yung knight. Magro-rook e1. Yan o. Tuhog 101 ang mangyayari. At kapag nag-knight e6, bishop f3. Sakit na mga tama. Bituka talaga. Hindi lang parang sa braso lang o tuhod eh. Bituka ang tama. Ayun dami, tusok-tusok. Yung king at the center, yung rook di magamit. Grabe, mga kamatyas, nakakabilib si Matyas. At ito po ang kanilang standing so far. No? Malapit na matapos, last round na lang yata mamaya eh. Ayan ito po. Nangunguna alisin ko muna yung picture, nangunguna si Nodirbek Abdusatorov sa score na 6.5 points. At tatlo po ang tied for second place, Sindarov, Van Forest at Matyas Blue Boom. Kung ako tatanungin, parang gusto kong mag-champion dito si Matyas Blue Boom eh. Piri mo, nagawa niya rito 99% accuracy. At sa laro niya kanina, teka lang mga kamatyas sa laro niya kanina na inanalyze natin, biri mo dalawang sunod World Champion Gukes tinalo. Tapos Giri tinalo din. 96.2 ang accuracy. 96.2. Taas, no? Taas. Face-to-face to, hindi online to, ha? Grabe si Matyas Blue Boom. 2679. Pero, dahil sa larong ito, pagkatalo niya kay Giri, record sa kanya kasi pumasok na po siya sa 2700 yung live rating niya. Congrats kay Matyas Blue Boom. Grabe, 2700 na siya. Kapapasok pa lang. Whew! Ganda! Sana po nag-enjoy kayo at natuto kayo mga kamatyas. Muli po, sa mga wala pang Internet Chess Club, paalala lang, gawa na po kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. And please, pasubscribe naman po sa hindi pa nakakapag-subscribe at click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.